everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel. And this is me, your Sisilab's Chading. At sa video nito mga Sisilab, I'm so excited dahil first time po natin mag-upload or gumawa ng video about home service. Ayan, isa ito sa mga request na rin ng ating mga viewers dahil nung nag-post ako sa FB, vlog ako about hair reband or home service. So ayan na mga Silab, gumawa tayo ng video about it. At sana makatulong ang video nito mga Silab sa inyo at makakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano tayo mag-home service. If you are interested with this video, just keep on watching at bago natin umpisahan ang video nito, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell in order to update if ever we have a new upload video. So ayan mga Sisilab, let's get started na. Alright mga Sisilab, before the day po ng ating pag-service or pag-home service, gabi pa lamang po ay pinahanda ko na ang lahat ng ating mga kagamitang pangdigma bago tayo pumunta sa giyera. Charot. Ayan, before tayo pumunta sa ating pag-home servicean mga Sisilab, dapat gabi pa lamang po ay piniprepare na po natin lahat ng ating mga dadalhin para kinabukasan ay wala tayong ma-miss out na any mga tools or mga gagamitin sa pagre-reband or kahit anong service na ating gagamitin or gagawin sa ating client. So nandito na nakaprepare na po or nakahanda na ang ating mga gagamitin kagaya ng rebanding set, pangkulay, and of course ang oxidizing cream, treatment, nandiyan na rin po ang ating mga gagamitin kagaya ng plancha, blow dry, and of course ang ating pong towel, ang ating pong magnetic cape, then ang ating pong balabal para sa paggugupit. Yan po ang ating mga magnetic cape. Kailangan yan para ma-minimize natin ang ating mga gagamitin na towel, and of course ang ating gloves, ang ating mga mixing bowl, and of course ang ating mga suklay, ipit, at gunting. So ayan mga Sisilab, dapat lahat yan ay nakahanda na para kinabukasan on the go na po ang ating pagpunta at wala na tayong mga mamimiss out na mga kagamitan. At syempre mga Sisilab, yung gagamitin natin ng mga medisina or tools, kailangan na meron tayong mga extra para in case na merong magka-problema kagaya ng mga plancha or blow dry ay meron tayong pang backup. And of course yung mga medisina, lagyan na or magdala na rin po tayo ng mga extra baka sakaling mayroong mga magpagawa na hindi natin in-expect, at least ay handa po tayo. So ayun mga Sisilab, papunta na po kami ngayon sa place ng ating client. So on the way na po kami sa Dasmariñas. Galing pa po kami ng Gentry. So ayun, kasama ko po dito si Kuya Mo Epong, ang aking pong driver, assistant, and syempre ang aking lover, charot. So ayan mga Sisilab, ingat po tayo sa pagbabiyahe pag pupunta po tayo sa ating clients, lalong-lalo na kung tayo po ay nagja-drive or kahit na nag-commute po tayo. So ayun mga Sisilab, nandito na po kami sa bahay ng ating clients. Hindi si ate at hindi kayo di taga dito. And dati po, sayang po yung aming client ngayon. Hi! Yung may-ari ng bahay. Si Ma'am Lynn. Papasok na kami. Hindi matatapos yan pag di ka pumasok. Si Kuya Mo Epong. Pakon daw. Busy. Hindi na kasi pwede yung kaliban niya kasi lagi tatali din. Sino? Mga anak. Yung isa? So, chika-chika muna guys.
Sa mga nakalipas na mga buhok. Sa'yo pa to eh. Nagugupit din sila. Hindi ko pinagkakatiwala buko sa iba. Ayan. Pang ilang ribbon nyo na ngayon? Pang-apat na yata, no? Apat. Ayan, pang-apat na nila na pang-ribbon nila ngayon sa amin. For, I think, mga 3 to 4 years na, no? Wala, libre na. Ikaw na ba? Libre na. Oo, Oo, kaya. Hindi mo ka na ba? Oo, apat. So, ayun mga silab, after chikahan about sa mga hair nila, ng mga past, ng mga pinagawa nila, and of course, sa mga ipapagawa nila ngayon, nag-start na po kami sa aming pagre-reband. Bali, 3 po ang i-reband natin ngayon. And, ayan, nag-start na po ako sa pag-apply dito sa pinakauna-unahan nating client. And chika muna tayo about sa kanyang hair. Ito po ay na-reband ko na a year ago. I mean, 1 year na po ang kanyang reband na nakakalipas. So, nag-apply muna ako dyan sa pinaka-regroot parts. So, tips ko pala sa inyo mga sisilab, pag once na meron kayong dalawa or hanggang 3 or maraming i-reband, ang una nyong a-applyan ay yung may resistant na buhok or yung may makakapal na buhok para in case na mag-a-apply kayo sa pangalawang client or pangatlo ay makakapag-perform na ng maayos yung gamot doon sa buhok ng ating client na very resistant yung buhok or makakapal ang strands. At least kahit na nag-apply kayo doon sa pangalawang client ay nabababad yung gamot doon sa buhok ng ating client nga na medyo makakapal yung strands ng buhok. So ayun, balik po tayo dito sa ating client's hair. Ayun na nga po, ay 1 taon na po itong na-reband. At ang ipapagawa niya nga po pala dito is reband with color. Pero natatandaan ko ay nagkulay po siya ng itim. Mahigit 1 taon na or magdadalawang taon na din. So nung last na nagpa-reband siya ay hindi siya nakulayan dahil gawa nga nang nagpakulay siya ng itim. So ngayong plano na po niya magpa-reband with color. So kukulayan po namin siya mamaya dahil feeling ko nasa pinakababa na rin yung kaniyang kulay itim na pinakulay niya. Then na-check ko na rin kanina. So ayun mga silab, nag-start na nga po kami mag-apply dito at inuna ko lang applyan yung pinaka-regrowth parts mga sisilab. And after natin mag-apply dito mga sisilab ay magpo-proceed naman tayo sa ating pangalawang client. And syempre, mag-check pa rin po tayo ng ating client from time to time yung ating naunang in-applyan para at least nababantayan po natin yung pag-react ng buhok ng ating client para hindi mo po masunog. So ayun mga silab, next client na po tayo. Ito po ang kanyang hair status mga sisilab. So meron na po siyang 1 year din po na nare-reband at dati po siyang nagpa-reband with color. So ang gagawin po namin ngayon sa kanya is reband with Brazilian lamang po. Hindi po muna siya magpapakulay dahil ayaw niya na po magpakulay dahil nagda-dry nga daw po ang kanyang buhok sa kulay. And nagawa ko na rin po itong buhok niya I think 3 years ago mga sisilab, pero last year hindi siya nakapagpa-reband sa akin dahil lumipat na nga po kami ng place or lumipat na yung salon namin from Dasma to Gentry. So sa iba siya nagpa-reband. Kaso nga lang hindi naging maganda ang naging reband niya dahil after niyang maligo ay bumalik din daw po sa dati ang kanyang buhok. Ang kanyang hair po kasi ay medyo may pagka-wavy po talaga mga sisilab at makakapal din po ang strands ng kanyang buhok. So ay mga silab, nag-a-apply na po kami dito at inuuna ko lang din po yung parts na regrowth at hindi ko po sinasagad doon sa may pinaka
may kulay niya. Then after kung mag-apply dito mga sisilab, chinek ko yung nauna nating in-applyan kanina. So far hindi pa naman nag-react ang kanyang buhok. So nag-proceed naman ako sa pangatlong application natin sa ating pangatlong client mga sisilab. Then after natin dito mag-apply, syempre ibababa din po ito natin mga silab at i-check natin po yan mamaya. Then ito na ang ating third client mga sisilab. So ayan po ang kanyang buhok mga sisilab. Yan po ay na-reband na with color. Isang taon na din po. Kaso nagpakulay din po siya ulit 4 months ago na mga sisilab. At ang kanyang hair strands ay maninipis po mga sisilab. So ngayon ang ating application, uunahin po muna natin a-applyan yung regrowth parts niya na walang kulay. Pero hindi po muna natin isasabay yung regrowth parts niya na merong kulay. Uunahin po muna natin yung pinaka itim niya para maluto muna siya bago natin siya ibababa doon sa may pinaka regrowth parts niya na may kulay, kasi mabilis po yung mag-react mga sisilab. Then after ko mag-apply dito sa pangatlong client natin mga silab, nag-proceed naman ako doon sa pinakaunaunahan nating client. In-applyan natin ng rebonding cream number 1 dahil napansin ko na medyo nag-react na po ang gamot doon sa buhok ng ating client. So kung makikita nyo dito mga silab, ako po ay nagre-retouch na, at ang aking pagre-retouch mga sisilab ay doon lang din po ako nagfo-focus sa pinaka-regrowth parts niya at hindi ko na po sinasagad or binababa yung gamot doon sa may pinaka-previous niyang reband dahil okay pa naman po ang kaniyang buhok. So ibali, yung Brazilian na lang po natin yan mamaya.
Then after ko mag-retouch dito mga sisilab ay binabad ko lang ulit siya ng another 5 minutes. Then after 5 minutes ay pinabanlawan ko na rin po siya. And again, hindi ko na po binaba yung gamot doon sa may previous niyang ribbon dahil okay naman po siya. Then after niyan ay sinunod ko naman i-retouch yung kaninang pinaka-last na client natin dahil manipis lang po yung strands niya at mabilis siyang mag-react. So yung pangalawang in-applyan natin ng pang-ribbon ay chinek ko kanina pero hindi pa naman siya gaanong nag-react. So nag-proceed ako doon sa pangatlong client po natin. So this time mga sisilab, kung napapansin nyo, ako po ay nag-re-retouch na at binababa ko na yung gamot doon sa may pinaka-colored parts niya na regrowth. So hindi ko rin binababa yung pinakagamot doon sa may previous niyang ribbon dahil medyo dry na nga rin po siya at medyo damaged na. So, dyan lang din ako nagfo-focus sa pinaka regrowth parts niya mga sisilab. So habang ako'y nag-retouch dito mga sisilab, yung nauna nating in-applyan kanina at ni-retouch ko na ay ongoing na po ang kaniyang pagbabanlaw mga sisilab, and binoblower na rin po as this moment mga sisilab. And by the way mga sisilab, doon pala sa parts na merong kulay ay alalayan po natin ng spray water para hindi po siya mag-dry at mag-rubberize. So after ko dito mag-retouch mga sisilab at magbaba ng gamot doon sa may pinaka-regrowth parts niya na may kulay, binabad ko lang din siya ng another 10 minutes. Then after 10 minutes ay pinabanlawan ko na rin po siya. Kung mapapansin nyo mga sisilab ay hindi ko na nilagyan yung pinaka-babang parts niya o yung may previous niyang ribbon dahil medyo damage na po nga siya. Pinadaanan ko lang na lang siya nung siya'y nagbabanlaw na. So after that mga sisilab, nag-proceed naman ako doon sa pangalawang client natin kanina na in-applyan ng rebonding cream number 1. So nire-recheck ko na po siya dito, pero hindi ko muna binababa yung pinaka gamot niya doon sa may colored parts mga sisilab dahil medyo hilaw pa yung pinaka regrowth parts niya. So doon muna ako ulit nagfo-focus. Bali nire-reapplyan ko na lang siya ulit para ma-process ulit or mag-develop ulit ang gamot doon sa buhok ng ating client, lalong-lalo na dyan sa may pinaka-regrowth parts niya which is medyo resistant ang kanyang buhok. At habang nire-reapplyan ko siya dito mga sisilab, yung pangatlong client natin kanina na nire-retouch natin ay ongoing na rin po ang kanyang pagbabanlaw at pagbo-blow dry. At yun dapat ang matutunan natin mga sisilab, ang time management. Dapat meron po tayong sinasabi na one at a time para wala po tayong nasasayang na oras at dire-diretso po ang paggawa po natin sa ating mga client. At dapat din natin alamin kung sino ang mauunang applyan at sino ang mauhuli para alam po natin ang flow ng oras ng ating pagbababad at para hindi po tayo magkaroon ng back job or hindi maging damage or hindi tayo masunugan ng ating pagre-reband or kahit anong service na ating ginagawa mga sisilab. Then ito na yung ating unang in-applyan kanina mga sisilab, na blow dry na po natin yan siya and ready na for hair iron. And of course ito naman po yung panghuli nating in-applyan kanina pero pumangalawa po siya sa binanlawan po natin dahil nga po ang strands ng kanyang hair ay maninipis. So bali yung pangalawang client natin in-applyan kanina ay still nakababad pa rin po ang kaniyang buhok sa pang-reband dahil very resistant po ang kaniyang hair strands.
So ayun mga sisila, mag-start na po kami ng pagpaplansya dito doon sa una at pangatlo nating client na na-applyan ng rebonding cream number 1. Yung pangalawang client po natin is still nakababad pa rin po ang rebonding cream number 1, pero naibaba ko na rin yung gamot doon sa pinaka previous rebond niya dahil kailangan ibaba dahil buhaghag po ang kanyang previous na rebond. At update lang, ito ng ating plansya. At ito naman, kumustahin natin yung isa. So ayun mga sisilab, tapos na po kami dito mag hair iron at inaantay lang po namin na lumamig ang kanilang mga buhok bago namin in-next ang pag-a-apply, which is the neutralizing cream. And by the way, doon sa pangalawa nating client na may rebonding cream pa na nakababad ay nabanlawan na rin po natin. So hindi po natin napakita lahat ng mga nangyayari dito or the whole thing ng mga process dahil syempre wala po tayong video, and of course hindi naman po ito talaga tutorial, so pinakita ko lang sa inyo ang mga nangyayari sa pag-home service rebond at sana ho ay maintindihan nyo po kami. So ayan mga sisilab, this time ito po ay nalagyan na po namin ng neutralizing cream, so ay binababad lang po namin, and of course after that ay ayan, kung makikita nyo ay nabanlawan at na blow dry na po yung isa pang client natin. So in-next na rin po yan pagpaplansya. So ayan mga sila, pagkatapos niyan ay babanlawan rin po natin at in-next na po natin ang kanilang mga hair color and of course ang kanilang mga treatment, which is the Brazilian blowout. So ayun mga silab, after mabanlawan ang neutralizing cream at ma-blow dry, so ayun, next na po namin ang kanilang mga color dito. Ayan, kung mapapansin nyo, yan pong naka-apply dyan sa kanilang mga buhok. Yan po ay ang kanilang mga hair color. And of course, yung pangalawa nating client kanina, ayan, nahuli po siya dahil po ang strands ng kanyang hair is very resistant po. So next po niyan ay applyan na rin po natin ang kanyang neutralizing cream and of course ang kanyang Brazilian blowout treatment. So this time, after naming makulayan ay ninext na po namin ang pagpapatuyo sa kanilang mga buhok. Syempre, na Brazilian na rin po yun at nababad na. So, ayun nga mga sisilab, sabi ko nga kanina, hindi na namin napakita ang the whole thing ng process ng kanilang mga rebond or yung mga ginawa natin sa kanila. So, ayan mga sisilab, as you can see, ito na po ang una nating rebond or una nating in-applyan kanina. Binublow dry na po natin ang kaniyang buhok. Yan po ay rebond color with a Brazilian mga sisilab. At tingnan nyo lahat ang magiging result ng ating mga kanilang mga buhok. I'm going crazy. Then ito na mga sisilab, nung napatuyo na natin ang buhok ng ating client, syempre papadaanan pa rin po natin yan ng panghuling plancha. At gugupitan po namin yan mga sisilab dahil yung pinaka lower part po niya ay hindi po namin nakulayan, gawa po na nagpaitim po siya mga sisilab. Then ito na ang kanyang look mga sisilab after natin siya mapadaanan ng panghuling plancha at nagupitan na rin po natin. As you can see, meron pa rin mga natirang black dyan sa kanyang pinakadulong parts dahil nga sabi ko kanina sa inyo mga sisilab, nagpakulay po siya ng itim 2 years ago. So ayan mga silab, at least nasa baba na ng buhok niya yung kulay ng itim, hindi na masyadong masagwa kahit papaano. Next up mga sisilab, yung pangatlo po nating client, kanina na po mangalawa siya sa ating na plancha. Ito po ay rebond color with Brazilian din po. So ayan, pinapatuyo lang po natin mga sisilab at tingnan po natin ang kanyang magiging result. As you can see mga sisilab, ang kanyang pong previous color kanina is super light. Ngayon naman ikinulayan po namin siya ng dark ash blonde, kaya medyo nag-darken po ang kanyang color shades. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. So ayun mga sila, tapos na po natin siyang mapatuyo at papadaanan rin po natin yan ng panghuling hair iron mga sisilab dahil nga po yan ay naka Brazilian blowout. Then ito na ang kanyang final look after natin siyang mapadaanan ng hair iron mga sisilab. As you can see, ang ganda po talaga ng kanyang kulay mga sisilab. I just so love with her color mga sisilab, dark ash blonde. And syempre super smooth and silky na ang kanyang hair mga sisilab.
And last but not the least, syempre ang ating pinaka huling reband mga sisilab siya, ayan, pinapatuyo lang din po natin. Ito po ay reband with Brazilian lang mga sisilab. Wala po siyang hair color dahil ayaw niya po magpakulay. So ayan, pinapatuyo lang din po natin mga sisilab. Then afterwards ay papadaanan rin po natin yan ng panghuling hair iron. And tingnan din po natin ang kanyang magiging final touch mga sisilab. And ito na ang kanyang hitsura after natin siyang patuyo mga sisilab. Then after nyan, papadaanan rin po natin yan ng panghuli nating hair iron. At bago matapos ang videong ito mga silab, nais ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa pagtutok dito sa videong ito. At kung nagustuhan nyo ang videong ito mga silab, give this a thumbs up. At pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga friends and family. At kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell for more hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. And this is Shading saying have a great day always mga silab. And thank you for watching. I love you all. So ito na mga silab ang kanyang final look after natin siyang ma-hair iron. God bless everyone. I love you all.